Pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Mr. President, point of order. Yes, Senator Rafi. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Mr. President, in the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President.
the minority floor leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero, huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Sandali, Mr. President. Ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Pareho naman pong majority and minority gusto ng mag-focus sa trabaho. Yeah. At kanina ho, natapos na ho natin yung anti-hospital detention na napakaganda po yung debate at pag-amenda. At naniniwala po ako na mabubuon rin natin itong mga committees natin sa pamamagitan ng coordination between yours truly and the majority leader. Yeah, Mr. President, we'll just both reach out to our dear friend, Yes. the minority floor leader. He hasn't been feeling well. So let's give him. We'll the reach out to leeway. him. We'll reach out to him, and by tomorrow we can settle this issue and elect already the members of the minority. Correct. But at least I can guarantee and say that Senator Amy is on all those committees. As being deputy minority floor leader, she's in all those committees. At Yeah, we just have to masipag ho yan elect the si other Senator members. Amy. Opo. So don't worry, Mr. President. We'll reach out to our dear minority floor leader, and I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members to be able to sign the committee reports. Yeah, We because- guarantee all our members, both in the majority and the minority. Because we cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that as soon as possible. Mr. President, this is not an amendment, rather a point of inquiry, if you allow me. On the same Certainly, Commission. Mr. President. on the same topic, on the same Yes, amendment. Mr. President, actually, ewan ko, parang lumundag na ata, may problema dito yung mga taga-legis ko, kaya hinabol ko lang dito. Kasi I received a lot of complaints Yeah. for the past several years sa programa ko Wanted sa radyo about patients not having enough money to pay for the bill. That's why they're being held as hostage, even yung mga bangkay nila ng mga relatives. Kaya lumalapit po sa akin. So I was just wondering, Mr. President, under Section 2 on promissory notes, gusto ko lang clarify, yung mga patient na hindi naman mahirap, hindi sila considered as indigent, right? Now, pero lubog naman sila sa utang. I mean, they're not indigent, maganda yung kanilang trabaho, pero minalas sila at nabenta nila ang mga ari-arian nila at sila ay lubog na sa mga utang. So, paano natin i-deal? How would we deal on that when it comes to guarantee letter from the DOH? Kasi alam ko, the only time you'll be given a guarantee letter from the DOH and DOSWD is kung ikaw ay indigent. Pero kung ikaw ay may trabaho, at lalo pat maganda ang trabaho mo, hindi ka qualified. So, yung mga taong nasa ganong situation, how do we deal with them? President. Salamat po, Mr. President, at sa good gentleman mula sa Isabela para sa tanong na iyon. Yung pangunahing layunin po ng bill natin bilang nag-aamyenda sa kasalukuyang batas ay may original at hanggang ngayon layunin pa rin na walang pasyente ma-detain dahil hindi niya babayaran yung bill niya o hindi mabayaran yung buong bill niya. Siyempre, yung unang mga Pilipinong nalalagay sa ganyang sitwasyon ay yung mga mahihirap. Pero sang-ayon ako sa good gentleman, Mr. President, alam po natin na kahit yung mga kababayan natin na hindi maituturing na indigent, maya't maya posibleng nasa sitwasyon na for one reason or another, hindi nila mabayaran yung kanilang buong bill. Right. Pati po sila ay hindi dapat ma-detain. So, how do we deal with them? And so how we deal with them is Mr. President. kung ano yung kaya nilang mabayaran, plus kung ano yung mga medical assistance programs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, subject pa rin
sa criteria at sa guidelines ng bawat medical assistance program na iyon ay papasok din dagdag para bawasan yung bill nila or ma-cover yung part ng bill nila. At kung may balanse pa rin sa kanilang bill, ito po ay tinuturing na collectible pa rin ng ospital. Collectible pa rin po. Dahil yung ating panukala ay ang ating panukala ay anti-detention. Okay. Hindi po siya anti-collection. Ibig sabihin, collectible pa rin ng ospital mula dun. So sa pasyente at they will be pamilya allowed to go. paglabas. They will be allowed to go para But- matigil na po natin, Mr. President, yung sigurado ko, ito rin po yung umaabot sa Good Gentleman, mga horror story na for discharge na ayaw pang paalisin. Correct. Literally, ayaw tanggalin yung medical device, yung swero. Nakakabit pa rin dun sa swero stand. Or i-detain yung kanilang bagong panganak na baby. Or kung sa kasawi ang palad, namatay ang pasyente, i-detain yung kanyang cadaver. Ayaw, o kaya may palit ulo na schemes na kamag-anak niya or watcher niya ay i-detain na. Iwawaksi po natin yan, Mr. President. Idagdag natin yung mga medical assistants na kung mag-qualify yung pasyente ayon sa medical social worker sa ospital, bawas yon sa bill na kanyang obligasyon, pero yung balanse ay obligasyon pa rin sa ospital. At least, hindi na detained, kung magaling na, pwedeng bumalik sa trabaho, pwedeng kung nag-issue ng promissory note, ay mas magkakaroon siya ng pagkakataong ibayad yon over time. And yung ospital po ay hindi without recourse dahil pwede pa rin habulin yung balanse through civil proceedings, Mr. President. Okay, thank you, Mr. President. Isang question na lamang kasi kanina na-discuss ninyo, I think with Senator Pia Cayetano about yung collateral. Okay? I was trying to follow it pero hindi ko nabutan dahil nag 1-minute suspension kayo. Ito yung pinaka-ayoko na hihingian ng collateral ang isang pasyente para siya makalabas or after na makalabas siya, kailangan may bibigay siyang collateral in lieu of the bill ng ospital. Meron kasi ako naging kaso before, I think several of these cases na yes, meron siyang Grab. Yung isa, meron siyang tricycle. So sabi ng ospital, iwan mo dito yung Grab mo, yung kotse mo, or yung isa naman, iwan mo yung tricycle mo. Ayun ang panghanap buhay niya Exactly. So we should not allow collateral. Dapat, kung talaga nakita natin, gumawa ng evaluation ng ating mga kinaukulan, DOH, DSWD, na yes, magandang trabaho nito, may Grab to, may tricycle to, o jeepney operator to, pero talagang lubog sa utang. Huwag na natin payagan na hilain pa yung panghanap buhay nila para lang mapambayad sa hospital bill. Yes, Mr. President. In fact, yan yung kaninang tinanggap nitong representasyon sa page 4, line 3, amendment po ni Senator Erwin, na pwede pong tied up ng isang mortgage, yung pasyente, yung bayarin ng pasyente, liban sa mga properties primarily used for their livelihood. So precisely, kung lupa na sinasaka ng isang pasyenteng magsasaka o kalabaw na nag-aararo para sa kanya, o kotse o motor na ginagamit niya bilang delivery rider or TNVS driver, itong mga or tools kung siya po ay karpintero o siya ay mekaniko, yung mga ito po ay hindi papayagan na gamitin ng ospital bilang collateral sa promissory note. Kasi precisely yun yung kabuhayan niya. Yun yung paraan na mabayaran pa. Kung meron pa siyang bayarin, yun yung paraan na hindi siya magiging ganyang ka medically at financially vulnerable ulit kung kailangan ulit magpa-ospital, Mr. President. Thank you, Mr. President. Last na lang talaga. I don't know kung ito ay tutungutugan pa rin sa bill ni Senator Riza. Para maging fair naman tayo sa mga ospital, of course, kung puro naman promissory notes at hindi nakakabayad yung mga pasyente na inaasahan nila na yun ay gagamitin nila para tumakbo na maayos ang operation ng hospital. Meron ba dyan kasama sa bill na tutulungan yung mga ospital na pagdating sa credit write-off, sa tax break, para ma-offset yung mga bills na hindi nabayaran ng mga pasyente one way or the other?
Salamat, Mr. President. In this period of amendments, willing po akong aralin yan for possible acceptance. At dahil din sa kasalukuyang forma niya, yung bill ay tumitingin sa amyenda tungkol sa alternative security instruments din. Napapayagan yung mga unpaid obligations ma-secure sa pamamagitan ng mortgage o security interest, liban nga po dun sa gamit na ginagamit para sa hanap buhay, co-maker o guarantor, assignment of SSS or GSIS benefits or loan proceeds, PCS o guarantee letter, or DSWD or DOH guarantee letter, Mr. President. Okay. Baka hindi tayo nakindihan. Ang sa akin, ang sinasabi ko kasama dyan sa bill ninyo, Mr. President, is yung bibigyan ng tax break o tax yes, Mr. write-off, yung mga ospital na parang hindi naman sila malugi, hindi sila mabankrupt, dahil kung puro na lang ang mga promissory note, tapos hindi nababayaran naman ng pasyente nakalabas lang, which is good for me. Pero paano naman yung ospital, on the other hand, na hindi na sila makakapag-operate ng maayos sa kanilang ospital dahil marami sa mga pasyente hindi nakabayad. So, bibigyan sila ng tax break o tax break dun sa mga write-off nila. Actually, Mr. President, yun po yung unang binanggit ko. Ipagpaumanhin ko, hindi ko malinaw na nasabi. Pero bukas po ang representasyong ito na i-consider yung ganyang proposed amendment. Intayin ko na lamang po yung formulation mula sa good gentleman. Thank you very much, Mr. President. Maraming Thank you. salamat din po, Mr. President. Thank you.